Bilang sari-sari store owner, dapat ba pare-parehas tayo ng pagpapatakbo sa ating tindahan or dapat may advantage tayo sa mga kakompetensya nating tindahan? Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, may topic na naman po tayo about sari-sari store. Pero bago po tayo magsimula is magsha-shoutout po muna ako sa ating mga organic viewers. Shoutout po sa inyo, Sir Gabriel Salino from Dagupan City, Pangasinan. Napakalayo nyo po. Shoutout po sa lahat ng mga taga Pangasinan. Boy Bimpo, shoutout po sa inyo. Mary Loud Vlog, shoutout po. And Ma'am Rosalinda Bataan, shoutout po sa inyong lahat. And thank you so much po sa pag-support dito sa aking YouTube channel. Every time na may upload po ako dito. So, ngayon guys, ang topic po natin is yung pinaka-title po nito. Siguro naman po nakikita nyo na. Yung lamang ko na dapat lamang mo din sa ibang tindahan. Ano nga dapat ba yung dapat alam niyo yun guys, yung maging lamang natin sa mga kakompetensya nating tindahan, dapat pa lagi tayong may advantage sa kanila para dayuhin tayo ng mga customer or dapat makisabay lang tayo sa kanila. So yan guys yung topic natin. Syempre bago ako magsimulang mag-vlog mga kasari, nag-take down notes muna ako dito para naman alam ko din yung mga sasabihin ko po sa inyo. So ang number 1 po para sa akin ay yung dapat po maging grateful po tayo and thankful sa, alam niyo yun guys, sa nagiging benta natin, sa flow ng ating tindahan. Dapat maging grateful tayo palagi kung ano yung nakukuha natin dito sa tindahan, kung ano yung nagiging sales natin. Pero huwag po tayo masyadong makampante, yung magstay na lang sa ganun. Dapat lagi po tayong paangat. Ganon mga kasari, yung bang parang may pangarap ka sa tindahan mo. Ganon po yung pinaka inaano ko dito sa number 1 natin. Yung maging grateful and thankful po tayo sa lahat ng bagay. Kung may blessings man na dumating, ganyan. Kung may struggle na dumating at nasolusyonan mo, maging thankful tayo doon, 'di ba? Kung nahihirapan kang magpresyo dahil sa sobrang pagtataas ng mga paninda hanggang ngayon at kung nasolusyonan mo na yon, nakapagpresyo ka na ng maayos na akma sa dapat presyo ng mga paninda, maging thankful tayo doon. Diba mga kasari? Maging grateful and thankful tayo na maganda yung flow ng ating sari-sari store. Maging thankful tayo and grateful tayo kahit pa man nakakaramdam tayo ng tumal sa ating tindahan, nakakaraos tayo sa araw-araw. So, para sa akin mga kasari, yun yung lamang ko sa ibang tindahan. Kasi ako, alam niyo yun guys, yung parang kontento na ako kung sa anong meron ako. Pero dapat may pangarap ako or may goal ako. At mamaya guys, yung goal na yan, kasama din yan dito sa i-share ko sa inyo. Pero ang number 1 ko, be grateful and thankful. Second mga kasari, is isinama ko talaga to kahit madalas ko nang ma-share sa inyo, yung dapat po mabilis tayong magtinda. Syempre mga kasari, bilang sari-sari store owner, nag-o-observe din tayo. Minsan nakakasagap tayo ng chismis from the customer na ganto ganyan, nag-share sila sa atin kahit hindi naman tayo nagtatanong. Alam niyo yun guys, ang bagal magtinda doon sa tindahan na yun, kaya dito ako bumili. So, alam ko naman sa sarili ko guys, bilang sari-sari store owner, ang priority ko talaga is yung aking customer. And alam nyo naman yun mga kasari, wala pa naman akong anak, ganyan. Kaya talagang priority ko is yung tindahan. Depende kasi yan guys sa situation eh. Kung baka kaya mabagal magtinda yun, eh nagluluto, ganyan, naglalaba, kaya tatawagin pa ni customer, 'di ba? May kanya-kanya kasi tayong pinagdadaanan at sitwasyon sa buhay. Pero dapat, 'di ba, kung nagtindahan ka, dapat palaging may bantay yung tindahan mo at hindi mo patatawagin or paghihintayin yung customer ng sobrang tagal, 'di ba? Kaya nga sari-sari store owner, 'di ba? Yung mga pangangailangan na panandalian ni customer dapat napupunan natin yon. So, ako bilang sari-sari store owner, alam ko sa sarili ko na mabilis talaga akong magtinda. First come, first serve para sa akin. Pero kung okay lang dun sa nauna, napaunahin, yung gustong mauna, ay kapag sinuggest nila na unahin ko na yun, ay inuuna ko guys. Depende dun talaga sa naunang customer. So, ganun yung policy ko dito sa aking tindahan. So, mabilis magtinda kasi kita nyo naman yung tindahan ko, hindi naman masyadong kalakihan.
Kaya mabilis talaga akong kumilos and talagang nakafocus lang talaga ako sa customer. And third naman mga kasari, kapag ubos na, lalo na't fast moving yung item, namimili agad ako. Yun guys, ang alam ko sa sarili ko na advantage ko or lamang ko sa mga kukumpetensya kong tindahan. Kasi hindi ako nagpapatagal talaga. For example, ubos si Skyflakes, fast moving si Skyflakes sa mga biskwit. So, hindi talaga ako magpapatagal ng 3 days, 2 days na wala yung item na yan. Kasi ako bilang sari-sari store owner, mahinayang talaga ako kapag inalisan ako ng mga customer at bumili sa iba. Iisipin ko, benta ko na yun eh. Naging benta pa ng iba. Kaya guys, kapag may ubos sa inyo, lalo na kapag mga fast-moving items, huwag po kayong magpawala ng matagal. Alam niyo yun, maya-maya bilhin nyo na or kinabukasan bilhin nyo na agad kapag no choice mga kasari. Pang-apat naman po mga kasari, dapat may kakaiba kang i-offer sa yung mga customer, yung wala sa mga kakumpetensya mong tindahan. At alam ko yun guys, na meron ako dito na wala sa mga kakumpetensya kong tindahan, yung aking siomai at siopaw, na kahit sobrang tagal nang naka-display dyan, wait lang guys. Ayan, let's continue mga kasari. Meron lang dumaan. Akala ko kasi bibili. Kahit matagal nang naka-display dyan guys, ang siomai at siopaw, dyan dito sa harap ng tindahan, ay nabebenta pa rin yan. Hindi ako nabobokya. Kahit yan ay araw-araw pa, simula Lunes hanggang Linggo, naka-display dyan, hindi nabobokya. Kasi alam na mga customer dito na ako lang ang may tinda na siomai at siopaw sa lahat ng tindahan dito. Mga kalapit kong tindahan, ako lang yung may ganyan. At ganyan dapat guys, yung inyong sari-sari store. Meron kayong kakaiba dapat na may offer sa mga customer na wala sa mga kakumpetensya mo. So, panglima naman mga kasari, yung mangarap ka. Dapat may pangarap ka or goal. Hindi lang yung nagtitinda ka sa araw-araw para makaraos, ganyan. Yung may goal, kumbaga, sa isang taon mong pagtitinda. Dapat simula January, iisipin mo na agad, ano bang goal ko this year? Ako ang goal ko this year guys, 2024, is mapalagyan ko ng gate itong harap ng bahay namin. And second is yung magkaroon ako ng sariling kuryente or kontador. So, second yun. So, kapag nakuha ko yung goal na yun guys, this 2024, happy na ako. Kasi na-achieve ko talaga yung gusto kong goal this 2024. So, dapat ganyan po yung mindset natin as a sari-sari store owner. Hindi lang yung basta nagtitinda tayo, ganyan, para may tubuin, may panggastos sa parang sa araw-araw, ganyan. Dapat may goal din po tayo. Pang-anim naman po mga kasari, dapat meron tayong good attitude and good quality of products. Isinama ko to mga kasari, syempre, bilang isang tindera, advantage natin to, lalo na kung maganda tayong makisama sa customer. Yung meron tayong magandang ugali. Yung mabait tayo, hindi tayo masama ang ugali sa mga customer. Kasi merong mga ganyan. Meron nga ako napanood guys sa YouTube yata yun. May nagsauli daw ng bote, parang napa-Rappi Tulfo nga siya eh. Ewan ko lang kung pwedeng banggitin dito. Ano daw, masama daw ugali nung tindera, kaya pinatay. Kaya ganun, kaya maigi rin talaga na dapat mabait tayo sa customer kasi hindi natin alam, hindi magkakaugali ang customer. Malay nyo, meron tayo makasalamuhan na ganun nga, 'di ba? Tayo pa yung namasama. So, good quality of products. Syempre naman mga kasari, madedemanda tayo kung yung mga product na tinitinda natin is expired at madumi, ganyan. 'Di ba? Kaya nga tayo nakuha ng permit, merong sanitary permit, dapat maayos, malinis yung itinitinda natin kay customer. Kaya po, pasok na pasok po ito sa lamang ko sa aking mga kakumpetensyang tindahan. Pero hindi ko naman sinasabi guys na ang dumi ng mga paninda nila, hindi maayos yung paninda nila. I think ito yung advantage ko sa kanila at marami naman pong nakakapansin yan sa mga viewers ko, sa mga customer ko, na maayos yung pagkaka-display ng mga paninda,
hindi expired. Kasi nagche-check din ako mga kasari ng mga expired na items talaga. At duty naman natin yan bilang sari-sari store owner na mag-check talaga ng mga product na malapit ng ma-expired para hindi natin maibenta kay customer. So yun guys, yung I think na lamang ko sa mga kakompetensya kong tindahan na dapat lamang nyo din sa kanila. And ayun mga kasari, minsan may nakakapag-share din sa akin na ay dun sa tindahan na yun nakabili daw siya ng toyo na expired na ganyan, buo-buo na. Hindi talaga natin may iwasan na may mga customer na mag-share ng ganun. Kaya sila nag-share ng ganun kasi nga umiiwas na sila sa tindahan na yun at sa'yo na bumibili. So ayun mga kasari, yung mga situation. So yun guys, yun lang yung vlog natin, and sana nag-enjoy kayo dito sa mga na-share ko. 6 lang guys yung nabanggit ko. And ayun, happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!